Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Haji Garcia at ako po ay humaharap sa inyo ngayon hindi upang magpakilala bilang halimbawa, kundi bilang isang tagapaghatid ng mensahe. Isang mensahe na maaaring tumama sa puso ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating edad, antas ng pinag-aralan, trabaho o estado sa buhay. Ang pamagat ng ating pagninilay ay tamad noon, masipag ngayon. Hindi ito kwento ng isang tao lamang. Hindi rin ito kwento ng kahapon lang. Ito ay kwento ng maraming Pilipino. Kwento ng maraming pamilya. Kwento ng maraming kabataan at matatanda. At sa totoo lang, kwento ng lahat ng tao na minsan ay tinamad, sumuko o nawalan ng gana sa buhay. Ang katamaran na ayaw natin aminin. Kapag naririnig natin ang salitang tamad, kadalasan ay iniisip natin ang taong walang ginagawa, nakahiga, walang pakialam. Pero ang katotohanan po ay mas malalim kaysa doon ang katamaran. May mga taong abala pero tamad. Abala sa cellphone, abala sa reklamo, abala sa panonood, pero tamad sa responsibilidad. May mga taong pagod, pero tamad. Pagod sa buong araw, pero walang natatapos na mahalagang gawain. May mga taong maraming pangarap, pero tamad. Marunong mangarap, pero walang sipag para tuparin ito. Ang katamaran po ay hindi laging kawalan ng kilos. Minsan, ito ay kawalan ng direksyon. Minsan, ito ay kawalan ng disiplina. Minsan, ito ay kawalan ng pananagutan. Ang mamayana na naging huli na. Ilang beses na po ba nating sinabi ang mga salitang ito? Mamaya na lang, bukas na lang, pag may oras na, pag may gana na, hindi pa naman kailangan. Sa simula, parang walang masama. Pero habang inuulit-ulit natin ito, hindi natin namamalayan na ang mamaya na ay nagiging bukas. Ang bukas ay nagiging susunod na linggo. At ang susunod ay nagiging hindi na nangyari. At sa huli, ang tanong ay ito: ilang oportunidad ang lumipas dahil sa katamaran? Ilang pangarap ang namatay dahil sa palaging mamaya na? Ang tahimik na epekto ng katamaran. Hindi po sumisigaw ang katamaran. Hindi rin ito biglaang sumusugod sa buhay natin. Ito ay dumarating ng dahan-dahan at tahimik. Una, nawawala ang sigla. Pangalawa, nawawala ang disiplina. Sunod, nawawala ang tiwala sa sarili. At sa huli, pumapasok ang pagsisisi. Mas masakit po ang pagsisisi kaysa
sa pagod. Dahil ang pagod ay nawawala kapag nagpahinga. Pero ang pagsisisi, dala-dala natin kahit gising na. Ang malinaw na babala ng Biblia. Hindi po tahimik ang Biblia tungkol sa katamaran. May malinaw itong paalala. Hindi upang tayo'y takutin, kundi upang tayo'y gisingin. Ayon sa Kawikaan 10:4, ang masipag ay yayaman, ngunit ang tamad ay maghihirap. Kawikaan 6:9, hanggang kailan ka hihiga, o tamad? Kailan ka babangon mula sa iyong pagkakatulog? Ang mga talatang ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay, pananagutan, at layunin. Ang sipag bilang kaloob at pananagutan. Binigyan po tayo ng Diyos ng oras, pare-parehong 24 oras bawat araw. Binigyan niya tayo ng lakas, talino, at kakayahan. Iba-iba man, pero sapat para sa tungkuling nakaatang sa atin. At dito po pumapasok ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga biyayang ito? Lucas 12:48, kung kanino ibinigay ang marami, marami rin ang hihingin. Ang sipag po ay hindi lang ugali. Ito ay pananagutan sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa. Hindi lang ito para sa mga estudyante. Madalas po nating isipin na ang sipag ay para lang sa mga bata o estudyante. Pero ang totoo, lahat tayo ay tinatawag na magsikap. Ang magulang ay tinatawag na magsikap sa pagpapalaki ng anak. Ang manggagawa ay tinatawag na magsikap sa kanyang trabaho. Ang leader ay tinatawag na magsikap sa paglilingkod. Ang kabataan ay tinatawag na magsikap sa paghahanda ng kinabukasan. Walang exempted sa sipag. Ang pagbabago ay hindi biglaan. Ang pagbabago po ay hindi parang ilaw na ion lang. Ito ay proseso. May hirap, may pagod, may araw na gusto mong sumuko. Pero tandaan po natin ito. Ang sipag ay desisyon, hindi damdamin. Ginagawa ito kahit tinatamad. Ginagawa ito kahit walang pumupuri. Ginagawa ito kahit walang agarang resulta. Maliliit na hakbang, malaking pagbabago. Hindi po kailangan na malaking simula. Kailangan lang ng tapat na simula. Bumangon kahit antok. Tapusin ang isang gawain. Maging tapat kahit walang nakakakita. Gawin ang tama kahit mahirap. Ayon sa Colosas 3:23, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na parabang sa Panginoon. Kapag ginawa natin ang maliliit na bagay ng may sipag, ang Diyos ang bahalang magpalaki ng bunga nito. Kapag may sipag, may direksyon. Ang sipag po ay nagbibigay ng direksyon. Kapag masipag ang tao, mas malinaw ang layunin, mas buo ang loob, mas matatag ang pananampalataya, mas handa sa pagsubok. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng problema, pero may lakas ng loob para harapin ang mga ito.
Mensahe para sa mga nawawalan ng gana. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at pakiramdam mo ay napag-iwanan ka na, pagod ka na, parang huli na ang lahat, nais kong sabihin ito sa iyo. Hindi ka patapos, hindi pa tapos ang kwento mo. Habang may buhay, may pagkakataon. Habang may Diyos, may pag-asa. Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Ang Diyos po ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay handang magbago. Hindi niya tinitignan ang nakaraan para husgahan ka. Tinitignan niya ang puso mo kung handa kang magsimula muli. Ang mensahe ng tamad noon, masipag ngayon. Ang mensaheng ito ay paalala na pwedeng baguhin ang nakasanayan, na pwedeng talunin ang katamaran, na pwedeng pumili ng sipag araw-araw. Hindi ito madaling landas, pero ito ang tamang landas. Pangwakas. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais ko pong iwan sa inyo ang isang paalala. Ang sipag ay hindi ginagawa minsan lang. Ito ay pinipili araw-araw. Pinipili kahit mahirap. Pinipili kahit pagod. Pinipili kahit walang pumapalakpak. Ako po si Haji Garcia at ito ang aking paanyaya sa ating lahat. Kung tayo man ay naging tamad noon, maaari tayong maging masipag ngayon. Sa tulong ng Diyos, sa disiplina at sa pananampalataya. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat.